when it happened, I got up, and then because I usually look at my family, and then they were too busy laughing. Ano to, sports bar talaga to. Pero pag pumasok ka sa loob, you'll really feel football. I'm showing you a copy of this cancelled transfer certificate of title. Ito, ang laki-laki cancelled. Sa ating mga mambabatas, sana po ay maipasa niyo na ang mahalagang batas na yan. Yan po ang kinakailangan ng ating bansa ngayon. Balitang palakasan muna tayo. Sports, PBA, balita sa PBA. Yeah. Mick Penisi. And tonight, we have him here live. Hi, Mick. Hey! It's all Okay, Mick. Mick is 6'9". Wow. Pwede ba natin makita? Can we see how 6'9" is? Trish. Pwede ba natin si Mick? Para makita natin. Yan ang 6'9" and 5'1". Naka-heels, so mga 5'3", mga ganyan. Okay. Pero bago tayo mag-nosebleed, okay, because Nick here is Australian, okay, panurin muna natin ang video ito. Ito na, nagbanggaan. Tumama! Ay, tumama pala! Tumama! Worst flop of all time kung tawagin ang kanyang acting. Pare, pwede mag-react. Galaw-galaw! What went into your head in the split second when you were stunned right after that ball hit your head? After I got hit in the head, I was like, oh my goodness, the man just threw a ball at my head. And then because usually I'm a feisty player, so I had many fines by the PBA for, physical play and confronting people. So usually I would go confront him. But then I remember my wife, every time I get a fine, she gives me this look. So between getting hit on the head, deciding to confront the guy, then my wife going like this, a second already delayed. So so that's why it looks so bad. Do you regret the delay? The delay, yes, but not the flop. Just the delay, because So it didn't really hurt then? No, not this head. It didn't bother you in any way? Like, oh man. Usually I don't flop, and yeah, it did, but everyone had a laugh, so I'm a jokester, so people, if you can't laugh at yourself. Our lesson for today, kapag binato ka ng bola, huwag gamitin ang rule na stop, look, and listen. McDonald was fined 20,000 pesos, but you sort of like garnered or got a lot of comments internationally. So we have from Ben Gulliver, CBS Sports. The ball head slam is great. The delayed reaction is priceless. That's a 1 in a million thing. So, what can you say with those quotes? I want to know, what did your wife say? Not this time, not that one, but what's her reaction? Well, when it happened, I got up, and then because I usually look at my family, and then they were too busy laughing. Oh my. So the whole, because they replayed it in Arnetta, so everyone was laughing. And you admit you're more popular now because of that? Yeah, I guess so, because it's the last night game, when I came out, the Nebra crowd that were usually boos for me, they cheered. So I had to take a bow. You wouldn't be the first PBA player to move to showbiz if and when you decide to do Why that. not? Given your acting track record now, Yeah, that's What do probably you way think down about the that? line. With all these great beers, it could be actually quite soon. But not yet. There was another thing, I made the 700 Club. 703 points made. Oh! Congratulations. Thank you. With the left hand. you made two histories that night. Yes, but everyone... The worst flop, Yeah. and But everyone remember 700. the flop, not the 700 Club. Let's mention that. So you were an overnight celebrity just because of that. Just because of that. Do you have a bigger paycheck now? I wish. thank you. That's it. Mr. Mick Excellent. Penisi. Thank you, guys. Thank you. Nakabalik na ang mga Ascals. At buti na lang, naka-bronze medal sila. I think it's the first time we placed significantly in a international football competition. Friends, ano balita? Ascals! Wow!
Hoy, wala pa nga eh. Umuhit nga na naman ng Ascals ng kasaysayan pagdating sa Philippine football kasi first time natin na makaplace sa AFC Challenge Cup ng 3rd place. First time yan sa history ng Philippine football. Tapos yung last na tinalo pa natin, Palestine, na malakas na team din. For this Challenge Cup, it's actually historical because it's the first time that we've 19th or 20th ranked team has managed to get 3rd place in this tournament. With this performance now, we can build up big confidence and then go ahead from there and then have a good chance there also. Isa pang nag-uwi ng karangalan sa bansa natin, sir, is si Phil Young Husband na nakapag-uwi ng Golden Boot Award na siya yung may pinaka maraming goal sa AFC Challenge Cup. This is for all my teammates because without them, then this would not be possible. I mean, without all the support, then so this is an award for the team more than just myself. So. I thought because of me eh. Hindi ka type niyan. Ang gusto niya, Angel. Nung nagpa-press con sila sa airport, kasi mayroon siyang bagong, pag nakaka-goal siya, nagsasasayaw siya eh, di ba? Yung ibang klase medyo kwela na kengkoy na sayaw. Pag naka-goal si Phil, sir, nagsasayaw siya ng ganun eh. medyo sisi Yun ang dance move na tinuro ni Angel Locsin. Yun yung naisip niya nung sinabi ni Angel na he should come up with something different. So okay na lahat ng ginawa nila, napatawad na sila ng bansa. Hindi pa naman, Hindi sir. pa rin. Pagdating naman dun, nagsabit na rin ng appeal yung dalawang si Lexton Moy pati si Angel Guirado sa nag-iimbestiga sa Philippine Football Federation dun sa appeals committee. Kailangan pa rin nila magpaliwanag. Kailangan pa rin, sir. Mainit ba yung naging pag-welcome sa kanila sa NAIA? Hindi Kasi naman. parang hindi ganun ka... Oo, hindi ganun deal ka- ngayon yung pagkapanalo ng Ascals. Siguro dahil nga sa kontrobersya. Ako, sir, tingin ko dahil din sa kontrobersya na bumalot. Well, they were outside the country. Habang nagpapanalo sila, malala din yung kontrobersya dito ng yung sexual harassment. Kasi yun nga, sir, since malaking leap yan para sa Philippine football, syempre kahit hindi champion, nag-celebrate pa rin sila, sir. Although yung celebration nila, yung victory party nila, sila-sila lang muna. Hindi muna nila sinama yung fans. Sila, staff ng Ascals, syempre si coach, si team manager Dan Palami, and syempre kasama yung mga special someone nila. Sinelebrate nila yung kanilang victory party dito sa bagong sports bar. Meron ng official sports bar ang Ascals ngayon. O yung official home ng Ascals, yung Ascals Sports Bar. Sa may, the fourth strip. Pagpasok nyo dito, naka-artificial grass yung floor nito para feel mo nasa field ka talaga. And dito sa isang sulok, merong life-size goal actually. Patawag pansin dun sa Ascals Sports Bar is yung menu nila. Kasi yung menu nila, yung mga pagkain, is nakapangalan doon sa mga players. Ay! Pa-order! Pa-order! I want James to go! Me too. Tsaka Philly cheesesteak sandwich. Kinikilig ka rin sa Ascals? So maraming fans na pupunta doon. I can only Marami. Grabe, nagko-cover kami doon. Puno yun, pack yun. Tapos talaga. Tapos yung iba, order sila ng mga pagkain dahil lang nakapangalan kay James, dahil lang nakapangalan kay Phil. I think it's a great idea, really. But it's a great way, especially when there's football games, especially national team games. It's a great place for people to come enjoy each other's company, talk shop, really. So it's a really good idea, and I like to come here a lot, really. Tuloy-tuloy na talaga ang pagbuhos ng Ascals Fever. Ituloy-tuloy nyo na rin ang panonood ng dokumentado. I'm showing you a copy of this cancelled transfer certificate of title. Ito, ang laki-laki o cancelled. Walang kamatayang impeachment pa rin tayo this week. Pero this week, meron tayong guests from the defense. Attorney Roy at Attorney Franquil Salvador III. Tranquil. Salamat. Pero dahil break ang impeachment trial, pag-usapan muna natin yung mga highlights o yung mga hindi masyado nababalita from the impeachment trial. First of all, Wanna Change. She came up with a very interesting video. YouTube sensation na may press conference. Yun nga, naglabas ng bagong YouTube video itong si Wanna Change. At ang title ng kanyang video, Ang Totoo. And ang kanyang parody ngayon, itong impeachment trial na. Lukang-luka na ba kayo sa impeachment circus ng bayan ito? Wait! May latest attraction! Kung paanong ginajagel ang katotohanan.
nakakatuwa dito sa video ni Wanna Change, nag-portray siya nung mga iba't ibang personalities sa impeachment trial. But Your Honor, that is irrelevant material. Impertinent, impenetrable, impotent. Huwag niyo akong hina-high blood. Wala kayong alam. Wala kayong alam sa batas. Do not interrupt me when I'm speaking. Kung ang biktima, bakit niyo ako dinidiin? Wala akong kasalanan. Ang pinapalabas nung video ni Wanna Change, guilty nga daw. Si Chief Justice Renato Coronado Corona ay guilty. Guilty. Guilty! Guilty! Attorney Salvador, no? Naintindihan nyo na kailangan labanan dito o ipanalo sa public opinion. Tingin nyo ba nadedehado kayo ngayon? Kasi handa ng tao ngayong makinig, mag-observe, bago mag-conclude. Ito nga, nung nakita ko kay Wanna Change, again, with all due respect to her, I don't know her, no, personally. Pero ito yung pinapakita ng isang kultura na gustong tapusin, gustong maghusga, na wala pang proseso. Ang importante po rito, sa natututunan natin, tapos na ho yan, ganyan yung maghusga. Tapos na yung paraan na tapusin lang kung kailan ko gustong tapusin. Dapat po ay buuin natin ang proseso at pagtiwalaan. Hindi po dapat nating asinan. Kuha po kami ng video ng tungkol sa impeachment dahil gusto rin naman namin mailabas yung boses ng taong bayan. Hindi na ako nagtataka kung bakit gano'n ang nilalaman ng video niya. Pero alam mo, meron siyang pinarody ng mga ibang mga characters or mga personalities, I should say, sa impeachment. Tinitignan ko itong picture na ito. Alam mo, merong kamukha ito. Hindi ko talaga matumbok eh. Hindi, sir, alam mo eh. Nasa Senado siya. Possibly. May file tayo dito ngayon. Tingnan natin. Now, bibigyan namin kayo ng multiple choice. Attorney Roy. Ayan, isang classic battle. How many weeks na ba yung defense? Sir, basta umabot ng day 34 before nag-break. Pero 2 weeks na, second weeks of defense. Mukhang nagiging boring na ngayon ang mga pangyayari sa Aminin natin, sir, para sa mga miyembro ng media na nagko-cover, at some point nagiging boring kasi walang sabunan na nangyayari. Tulad nung time ng prosecution na ang daling magkaroon ng storya, sir. Isang Totoo bagay lang, na nagpapaboring sa... Yes. Hindi ko alam, sir, sa inyo ba achievement yun kasi wala masyadong sabunan? Kaya talagang maingat namin dinidistinguish paghawak namin ng kaso mula doon sa prosecution. Hindi halimbawa kami lumalabas at pinapakita yung mga ebidensya sa inyo. Never. Nilalabas namin doon sa korte. So walang advance warning kung anong ilalabas. Wala kaming patimbre na meron kaming shocking na ganito. Walang ganun. Yes, actually, sir, kaya magre-reklamo din yung mga reporters. Kasi hirap na hirap kami mag-advance, sir, dahil ayaw niyong magbigay ng info. Tama. Ilang beses ako tinatanong kung ano mga pangalan, sino mga testigo. Lagi po namin sinasabi, ito ay ilalatag namin sa impeachment court. Hindi namin gagawin ito sa publiko. Kaya minsan nagugulat sila, ay, testigo pala ito. For instance, yung kay Lito Atienza, talagang ayaw ko talaga na kumuha ng sarpina para sa kanya. So we invited him, pumayag siya. Why? Ayaw namin mapaghandaan siya. Ayaw namin magkaroon ng spekulasyon, publicly or otherwise, about this. And I remember, nakapag-advancer kami ng report nun, hindi dahil galing sa inyo info, kundi dahil napaamin namin siya. Dahil nasa Senate siya at 10 a.m. So parang, actually, nagbato lang kami na, kayo ba next witness? Oo, okay. Good. May storya. Pero, attorney, no, mukhang meron kayong isang exciting na testigo. Siya, sir. Okay. Well, siya yung representative ng Alveoland. Alveoland. Yun, sir, basically, ang kanya lang naman, sinertify nga niya na sila yung pinagbilhan ng condo from yung sa The Columns. Pero wala yun, sir, kasi ang mas exciting doon nga, sir, sinabi niyang single shot twice at tuloy kinabukasan ang laman ng mga papers, yung Jude Mina, which is Attorney Roy and Carmina Cruz. May love team na napupunta. May love team, sir. Exciting place. Yes, again, I am single. I guess, and I'm basically, I think that's about it. Is that okay? Yes, that's fine, Miss Cruz, unless you want to tell us about your sports. Well, actually, pagbalik niya nung second day, siya nagpakita sa akin. Sabi niya, sir, tinan mo, nag-testify lang ako na item na tayo in a certain list. Doon, may nakita niya. So,
sabi ko, I think dapat pahindihan natin yan kasi baka isipin na kaya lang maganda yung testimony mo dahil magkakilala tayo. I wish also to publicly apologize to Ms. Cruz. There was an unfortunate article that appeared in the Philippine Star imputing some kind of relationship between myself and Ms. Cruz. And I want to make it of record that I'm not in conformity with the publication. Nako, si Justice, akala ko babatuhin ako ng sapatos. That is irrelevant. Immaterial. Tigilan mo na yan. But you don't give them advanced questions so that they know. No. Kasi pag yung rehearse might sound yes. not the right term. Yes. Scripted yun pag rehearse. Brief. Actually, pina-practice. Ini-interview namin. Why would you do this for free? Well, hindi trabaho to. Well, eto sasabihin ko sa inyo. Yung mga expenses ng team, binabayaran. Yung mga pagkain, yung mga supplies, so binabayaran yun. Pero yung aming time, let's say ako, I have my own law practice. Wala akong pinapasok na revenue sa law office ko. Except yung mga charges ng mga photocopying and what's So ano lang to, time to shine na? Ang pag-aabogado po kasi ay hindi nasusukat ng mga halagang yan eh. Ang advocacy ko kasi dito, hindi yung acquittal lang eh. Or yung katulad na iba, conviction. Kasi pag gano'n ang tingin mo, lahat ay gagawin mo para ma-achieve mo yung process. Yung end na yon. Ang advocacy ko kasi nakikita ito to inform, to complete the process natin. Kung inaakala nyo na absent ang sabunan sa depensa, meron ding nasasabot. Pero witness. Yan. Si LRA Administrator Eulalia Diaz III, malala yun kasi not 1 but 2 days siyang nasabon ng halos lahat ng senador. Siyempre kasama na dyan Senador Miriam Santiago. There were names there that are not related to the name Corona. Yet you included them under the argument that you are observing a traceback system. Ngayon, lumilitaw na sinabi pala sa media ng prosecution, 45 ang properties nitong defendant na ito. Di ba nakakahiya naman yan? Kadami-rami ng properties niya. Saan niya kinuha yan? Dininakaw niya? Ganon ang pinagsasabi nila. That was the implication that they sought to sow in the minds of their readers and viewers. Oh, hindi mo ba naisip na magiging ganon ang consequence niyan? You're a Ateneo Law graduate and you're a lawyer. I commend your ignorance, Mr. Administrator. As an example to all others who should not be as ignorant as you are. Well, si Eulalia Diaz III, siya yung pinanggalingan supposedly nung listahan ng prosecution nagsasabi na merong 45 properties si CJ Corona na sa hulihan, inamin nga niya na ginugel lang. Yung Google Filter search. Google as a verb. Yes, as a verb. Their database. Oo, na parang sinearch lang niya yung surname na Corona. Lahat ng lumabas, nilagay niya sa listahan. Binilang niya. At binigay niya sa process. That was our very first angulo natin sa storya, headline natin sa storya, yung first day of the impeachment. I'm showing you a copy of this canceled transfer certificate of title. Ito, ang laki-laki o canceled. Mr. Diaz, di mo ba nakita ito? Canceled. Inilagay mo pa rin sa iyong information, sa iyong listahan na binigay sa prosecution. Canceled na, inilagay mo pa. So yun nga, kaya rin naramdaman natin yung pagkapikon din ng ilang mga senador kasi maging sila napaniwala daw na asan yung 45 properties nung kinancel down to 5 or 6? Actually, 1. According sa bilang ni Senator Recto, parang isa na lang. Isa na lang ang natira sa 45? Oo. Kasi yung natitirang isa, tinanong ko kay Senator Recto during the break, ano ba yung tinutukoy niyong isa? Actually, yun yung tinitirahan ni Chief. Nakatira siya sa isang lote na minana niya sa parents niya. And ito talaga, lalabas din ito in time eh. Dalawa pala yung titulo nun. There are 2 titles for that one property. Yes. Pero over the years, siguro by oversight, isa lang yung nare-report. Hangad po ng dokumentado na ngayong sasapit ang Kwaresma ay magnilay-nilay ang bawat isa sa inyo para sa pagbabalik ninyo ay may peace of mind na kayo. Sana po ay maipasa niyo na ang mahalagang batas na yan. Yan po ang kinakailangan ng ating bansa ngayon. Ang dancing doc ng DOH, may bagong dance move, MJ. Gagawin mo daw.
mga storya mo. Sir, Sir, nagkamali ako ng pinuntahan yan. Sa akin nakaschedule yan. Sabi nila, may kakantang showbiz, si Kuli Desma, ganun-ganun. Sabi ko, sige, ko-cover ko. Dahil may bago daw, important to yung sasabihin. Pagtingin ko yung opening ng press con, gumagano, tas louder. Tapos sabi ko, teka na si Charisto Tapos siya yung lumabas. Nagulat talaga ako, sir. Parang I was in shock. I mean, si Dr. Tayag naman, lagi namang sumasayaw sa mga previous campaigns. Pero nagulat lang ako na nag-showdown siya mag-isa talaga dito. Hindi ko pa masyado ma-imagine. Pwede bang pakita mo sa amin kung paano? Ginawa ko naman. Paano? Alam mo yung nakatayo, kasi sa picture nakatayo eh. Alam mo, hindi namin makita. Sige na, paano ba, MJ? Sige na, sa... Yes naman. Yun naman. Okay, na-imagine ko na, okay. MJ, may hidden talent ka rin pala. Leveling! Yung DOH naman, nagkaroon din naman sila ng mga previous nila na mga campaigns na nagte-trend din dahil sa mga ganyang klaseng pakulo. Pero may kinalaman ba ito sa isang kampanya laban sa anong klaseng sakit? yung campaign na yan, sir, about motherhood. Motherhood, yung right healthcare sa kanila na yun nga, yung mga prenatal at mga postnatal moms, pumunta raw sa mga, simple lang, sa mga health center. Layunin ng proyektong ito ang paglulunsad natin ng radio jingle na may kayat ang mga nanay na pumunta sa health center. So anong kinalaman ng sayaw? Wala nga, sir. Yun yung attention lang, pang-agaw tactic niya to. Free publicity. At sumegway rin siya dun sa press ko na yan na pinaalala niya na sana naman daw, tama ng impeachment, yung reproductive health, natatabunan na raw kasi. So, paki-aprobahan. Sa ating mga mambabatas, bago po magkaroon po tayo ng Semana Santa, sana po ay maipasa niyo na ang mahalagang batas na yan sapagkat yan po ang kinakailangan ng ating bansa ngayon. Habang hindi pa yan naipapasa, maki-moves like tayag muna tayo while watching Dokumentado. Dokumentado Tweet of the Week! Dalawang kapatid ng Kapatid Network ang napatrobol sa Twitter. Unahin natin itong si Mega. Kung sa TV Panay pa-sweet at pa-tweetams ni Mega, mukhang ibang Sharon Cuneta ang nakilala sa Twitterlandia. Ito ang sample ng tweet ng isang Mega basher. Ito naman ang maanghang na sagot ni Mega. You're just a neck, kaya di mo ako nare-respeto. You're nothing but a second rate, trying hard, peklat. Taas ang kamay ko sa'yo, mahal na nga kita, palagay ko eh. Kasi ang sabi nila, be kind to animals. Nag-tweet a friend pa si Mega kay Senator Miriam Santiago. May I ask you something, ma'am? What would you say to a hater who bashes your daughter and lies about the kind of person you are? I'm just curious as I have one who just infuriated me. Agad naman nag-respond si Miriam. Sweetie, I will tell you this, hater. My daughter is attacked by a critic who belongs to the lowest life form, also known as intellectual amoeba. I have advised my daughter never to enter into any form of communication with a certifiable amoeba because it is dangerous to her mental health. Isa pang patunay na delikado mag-Twitter ang mga makakati ang daliri, itong si kapatid na Dudes. Nag-tweet na naispatan na naglalamierda sa Green Hill Shopping Center si Pinoy at Grace Lee. That's chismis. Paano kasi? Nasa board meeting pala ng NEDA itong si Pinoy noong mga sandaling yon. Napasori tuloy si Edu Manzano. Like a gentleman, inamin niyang nakuryente siya. Meron talagang walang magawa. Yun yung kailangan natin ihanap ng trabaho dahil nag-iimbento ng kwento kung ano. Pero tumawa na lang ho tayo. Ganun ho talaga siguro. No? Parte na natin lipunan. Lesson learned, lahat ng kwento dapat dokumentado.